Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Mayap, Ababak, Luzon, malipayong adlaw, Visayas, Buenos Dias, Mindanao. Magandang umaga sa ating mga commuters na ilang sandali na lamang ay sasabak na naman sa pagbiyahe patungo po yan sa opisina o kaya naman ay sa eskwelahan. Dahil nga kakambal na nitong masamang panahon ng traffic, nako for sure, nagtataka ka kung uulan kaya mamaya ano po. Kaya naman para handa ka sa magiging lagay ng panahon, tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online, yan po ay sa pamamagitan nitong www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, July 5, 2016. Ako po si Desiree Zonio. At kahapon nga dalawang sama ng panahon itong ating binantayan dito sa ating bansa. Kabilang po dyan yung low pressure area na namataan sa may bahagi ng Sorsogon kahapon. Pero ito po'y natunaw rin matapos po yung tumama. Malapit po yan dito sa may bahagi nitong Bicol region. At samantala patuloy naman itong ating pagbabantay sa isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw ng Martes, inaasahan natin na papasok ito dito sa ating boundary. Ito po ay may international name na Neparsak at papangalanan ng local name na Butchoy. At kahapon nga huli po itong namataan, yan po ay sa layong 1,765 kilometers, silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong umaabot naman sa 100 kilometers per hour. Kumikilos ito patungo po yan dito sa may direksyong northwest at tataglay nito ang bilis na 30 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier, hindi na nga inaasahan ang pagtama ng bagyo sa alinmang bahagi nitong ating bansa. Pero maghanda pa rin po tayo sa mga pag-ulan, lalo't nakikita ang palalakasin nito ang habagat na siya namang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi nitong ating bansa. At kahapon nga patuloy na umiral itong Intertropical Convergence Zone. Dito po yan sa may bahagi ng Visayas. Sakop din dyan itong bahagi nitong Southern Luzon. Kung ating pong ipaliliwanag, itong ITCZ ay yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin na mula sa Northern at sa Southern Hemisphere. Sa kanilang pong sasalubong, nakakabuo ng mga kaulapan na siya naman posibleng magdulot ng mga pag-ulan. At kahapon nga naranasan natin itong mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa mga susunod na rehiyon. So kabilang po dyan itong Calabarzon, damay din dyan itong bahagi ng Mimaropa hanggang dito po sa may bahagi nitong Western Visayas. Dagdag pa ng Pag-asa, ilunan din itong mga bahagi ng Cagayan hanggang dito po yan sa may probinsya ng Bataan at sa Zambales. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong ating bansa, naranasan natin itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama po yan na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nung sumapit yung hapon at gabi. At sa punto pong ito, astronomical data naman tayo, hindi ba't napakaganda talagang pagmisdan ng dahan-dahang pagsikat ng araw. Abangan niyo po yan sa ganap na 5:32 ng umaga, habang ang sunset naman yan po ay pagtungtong ng 6:30 ng gabi. Ang atin naman pong moonrise, yan po ay sa ganap na 6:05 ng umaga at ang moonset naman pagsapit ng 7:11 p.m. At alam mo bang new moon ang ating kasalukuyang lunar phase? Sa ganitong phase, ang buwan ay napapagitnaan ng mundo at araw. Kaya naman mistulang walang makikitang buwan dito sa atin sa mundo. Ito po'y dahil ang nakaharap kasing bahagi ng ating araw, itong parte ng buwan na hindi naman naiilawan ng araw.
Sa kauna-unahang pagkakataon, isang spacecraft ang makakalapit sa largest planet sa solar system. Yan po ang Jupiter. Sa loob ng 5 taon, halos 1.8 billion miles ang nilakbay ng Juno spacecraft nitong National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Yan po ay para makarating sa Jupiter. At ngayong araw nga, kasabay ng Independence Day sa Amerika, inaasahan natin na makakarating ito sa orbit ng nasabing planeta. Pangunahing layunin ng Juno na malaman kung paano nabuo ang planet Jupiter. Aaralin din ito ang atmosphere ng planeta, magnetic at gravity fields hanggang sa may temperatura at cloud motions. 1 taon at kalahating mag-o-orbit sa planeta ang nasabing spacecraft at oras na matapos intentionally ay magka-crash ito patungo sa nasabing planeta. Sa mga nagtataka naman, may nakasakay ba sa nasabing spacecraft? Naku, wala pong tao sa loob nito, bagkus ay sakay nito itong 3 Lego figures lamang. Kabilang dyan sina Galileo, Roman god na si Jupiter at Lego figure ng asawa nito na si Juno kung saan nga ipinangalan ang nasabing spacecraft. Sa mga papalaot naman mamaya, ayon po sa NAMRIA, ang ating high tide along Manila Bay yan po ay sa ganap na 9:35 AM, posibleng umabot sa 1.42 meters. Pagsapit naman ng 6:20 ng gabi, inaasahan natin itong low tide posible naman yan sa negative 0.12 meters sa nasabing oras. At dahil nga na pag-uusapan na natin itong mga level ng tubig, kuha naman tayo ng update sa mga pangunahing dams dito sa atin sa Luzon. So kung pag-uusapan nga itong bahagi ng ating bansa, kasama dyan itong Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Sa pinakahuling monitoring nga ng Pag-asa, nakapagtala pa rin ng pagbaba na umabot sa 0.20 meters dito po yan sa Bulacan, partikular sa Angat Dam. Kung i-check naman natin itong Magat Dam sa Isabela, malaki ang binaba niyan, umabot yan sa 0.59 meters sa nakalipas na oras. Nakapagtala rin ng 0.24 meters na pagbaba ng level ng tubig. Dito po yan sa may bahagi ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, kaya naman sa ngayon ay umabot lamang sa 186.74 meters ang level ng tubig sa nasabing dam. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.